church in Bicol will experience apostolic revival. And the power of the Spirit that will pour out in your church will touch Bicol. Yes! The Lord consumed the burnt offering, and you are the burnt offering consecrated for Jesus. The mandate is full blast. Bicol region is on fire because apostolic revival has come and it is unstoppable. Ang biblical, authenticated Christianity is to be like Jesus. If it is not, then it is a counterfeit. 1 John 2:6, those who are in Christ must live like Christ. The moment na naligtas ka, anong susunod mong gagawin? Then, to be like Christ. Ito ang kauna-unahang Bishops and Pastors Conference sa Naga City, Camarines Sur na dinaluhan ng buong Body of Christ sa buong Bicol region na pinangunahan ng God's End Time Prophet and Apostle na si Apostle Renato D. Carillo, kung saan bumagsak ang apoy ng Apostolic Revival. In the name of Jesus Christ, the baptizer in the Holy Spirit. In His name I ask, Father God. In His name, who said, whatever you ask in my name, I will do it. Apoy na higit sa ibilungan ng bulkang mayon. Release it! Let that fire consume that burnt offering. And these are the burnt offering. Rekomo! Lord, consume the burnt offering! Consume the burnt offering! Consume the burnt offering! Consume it! Lord, we dedicate Bicol to you. We clothe Bicol with your blood. We declare your lordship all over Bicol. And we boldly declare, establish it, that Bicol is for Jesus. And Jesus is for Bicol. Buhay po ni Tatay Apostol Renato D. Carillo po ay hindi lang po basta man of God, kundi po talaga siya po ay apostol na itinatag, sinilang po sa puso ng ating Panginoong Hesukristo para po sa perfection po ng kanyang church. Po kahalaga na maunawaan po natin lahat ng body of Christ in order po na may apostol pong itinatag ang Panginoon at napaka-bless po natin for this end time po na nagtatagpo ang Panginoon sa ating pong bayan sa bansang Pilipinas ng apostol. At kitang-kita po natin yung signs kung paano siya po ay talagang hinirang ng Panginoon bilang apostol sa huling araw po ito. With Jesus Christ, it's just that we have different parts and we have different functions. I honor the function of the apostle. Na the apostle came unto this place. I also believe there's a lot of apostles also called. It's just that yung time niya talaga sa ministry, you cannot deny that. Katulad yung sinasabi kanina, you can argue about theology, but life cannot lie doon sa tawag sa kanya ng Lord talaga. Yung teachings of faith, teachings of holiness, righteousness, everything, even the worship songs, yung mga kinakanta kanina. Ng Lord kanina na talaga pong pagpasok ko pa lamang po, talagang
sa worship pa lang, grabe na po yung glory ng Lord. As in, unexplainable na talagang mula ulo hanggang talampakan, ramdam na ramdam mo po yung pagdalaw ng Panginoon. Lalo tigit po nung ang lingkod po ng Diyos, Apostol Renato Di Carillo na po ang tumayo. As in po talaga, paglakad niya pa lang po, kahit hindi ko siya nakikita, pero ramdam na ramdam ko po na yung grabing presence po ng Lord. Kasi nakaluhod na po tayo noon, talagang umiiyak po tayo. Nung narinig ko po nagsalita ang lingkod po ng Diyos, talaga pong Panginoon, totoong lingkod mo to, as in talaga. And yung sinasabi po ng lingkod ng Diyos, Apostol Renato Di Carillo, ay parang ang Lord po ang nagsasalita sa atin pong lahat. Talagang tinuturuan po tayo ng lingkod po ng Diyos sa mamuhay po kagaya ni Jesus. At yung pinakatumatak po sa akin na revelation po ng Lord is yun to be with the Lord always po. Kaya grabe po yung revelation po ngayon na sa ginawa po ng Lord dito po sa Camarines Sur, Bicol po, sa Naga City. And yun lamang po. Diyos, kundi nakita ko po siyang tatay po sa lahat po ng mga pastors, bishop, at sa akin po personally. Sa bawat pagtuturo niya po kanina, ramdam na ramdam ko po yung puso po ng Lord kung paanong gusto niya pong maayos yung mga namamahala po sa bawat church, sa bawat chapters na meron po dito sa Bicol po. And dun po personally, naranasan po na talagang gusto po ng Lord na lahat po ng mga naglilingkod sa Kanya ay mamuhay kagaya niya at asamin palagi ang presensya ng Diyos. And yung tumatak naman po sa akin bilang isang pastor po ay yung talagang manatili po na naglolong po sa presensya ng Diyos, naglolong po na makasama ang Lord. At dahil nandito po yung tagumpay po ng isang lingkod ng Diyos at ng isang iglesia po. Na talagang ang lahat ng dito sa loob ay talagang lahat kami ay nakaramdam ng pagpapala ng Panginoon. Napakabuti niya. Excited po ako na muling maranasan ang pagpapala ng Panginoon at ang tunay na presensya ng Panginoon sa bawat isa sa mga susunod pa na ganitong pagkakataon. God has invaded the church in Bicol region. Truly, the church has no option but to be like our Lord Jesus Christ. Mula sa bansang Pilipinas patungo sa buong mundo, ito po si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lang.